so much in store for today. Pero higit sa lahat, Papa Jel, yung pinaka-importante, ito pinaka-favorite part ko talaga ng Yes. And Yes, pinaka-paboritong part natin during sizzling is yung sizzling talk. Oo. Kasi nag-i-invite tayo ng mga VIP para magsalita dito sa harap to inspire us. And alam ko po na yung magsasalita very much close to your heart. Matagal siyang nawala. Pero now, for the first time in this year, 2025, she will give us the powerful talk para ma-inspire tayong lahat. Siya ang dahilan kung bakit merong Yesland Realty, merong ganitong success. Okay. To welcome yung speaker natin, I want you all guys to stand up. Yes? Yes, please. At bigyan natin ng mainit na palakpakan, walang iba, ang ating CEO and founder of Yesland Realty, Robert Nicky Bumatay Bautista! Let's go! Make it hot! Come on! Let's go! Pakisabi naman muna sa katabi mo, Happy New Year with a big smile. Happy New Year! Happy New Year! Pwede na po tayo umupo. Sige po, umupo tayo. Excited ako ngayong sizzling talk na to. Tanong mo ko, bakit? Real talk tayo, real talk, no? Kanina, merong pin si Papa Jel. Sinong gustong kumita? This year, kasi last year, maraming kumita ng at least 1 million sa Yesland. Part-time, full-time. Deep within your heart. Sino dito umattend ngayon? Sizzling. Wait lang. Wala pa. Nakataas na agad yung kamay, no? Ganun sa Yesland, wala pang tanong. Sino dito? Kasi once a month to. Ilang beses sa isang taon? Oo. 12. So, ibig sabihin, yung una, ha? Ilan na lang? Uy, congrats mo yung katabi mo, nakaisa na siya. Sabi mo, congrats! Oo. Alam mo, sila Mama Beth, sila Papa Jel, medyo magkaiba yung kinita nila eh. So, sabihin natin, tig 1M, no? Tig 1M. Pero, hindi nag-absent ng sizzling. Kami rin, as much as possible, yung asawa ko, kahit may sakit, nandyan yan sa sizzling, no? So, ang encouragement natin, kahit once a month, sama-sama tayo, okay lang. Kukuha ka ng energy. Pero ito yung good news ko sa inyo. Tanong niyo ko, ano yun? Hindi lang isa, hindi lang 10 ang kumita ng milyon sa Yesland. Sa mga first time hindi lang 20, hindi lang 30. As of today, 44 yung kumita ng milyon. Marami. Sabihin mo, ako na ang next. Uy, alam mo, nakikita ni Lord yan. Yung kamay mo huwag mong itaas yung kamay ng katabi mo, asawa mo pala, no? Ikaw naman, tingin lahat. Ikaw, personal, no? Sabi mo, ako na ang next. Yan. So, alam mo, excited ako dun sa, ang ganda nung pag-uusapan natin. Hindi ko lang alam paano gagawin sa 30 minutes, 35, no? Pero, I'm gonna share with you how to win. Sino gusto manalo? Sa loto. Hindi, pwede din, di ba? Sino gusto manalo sa buhay? Maging masaya. Healthy. Gagano. Lahat, no? Lahat? Oo. So, pag-uusapan natin yan. Pero, pag-uusapan din natin how you can actually reach your goals this 2025. Kanina umaga, we talked about goal setting. Sabi namin, anong ibibless ni Lord kung wala kang plano? Sino dito may plano na sa 2025? Plano ko mag-reduce, mag-diet, yan. Plano rin naman yun. Pero magandang plano rin yung pagyaman sa real estate, yes? Oo. So sisimulan ko muna sa kasi today daw, ang 2025, Jubilee year. Kanina tinanong ko, sino nang buhay nung year 2000, no? Jubilee, buhay ka na year 2000! Swerte ng mga bata pa, yung mga less than 25 years old, no? O ulit, sino ang buhay na yung year 2000? Uy, grabe. Survivor ka ng pandemic. Kasi 25 years after, buhay ka pa. Tama? Sabi mo, buhay pa ako. May pag-asa pa. So right now, Jubilee year, i-claim na natin na this is your year. Yes? Jubilee year is a year of God's favor. It's a year of freedom. Sino dito gusto maubos lahat ng utang? Freedom from debt! Woo!
estate, naubos yung utang. Sino dito gusto pagkagising, wala ka ng utang na babayaran? Ay, ang sarap. So makikinig tayo for the next 30 minutes, yes? Makikinig tayo maigi. So I will start with a personal story, no? When we started in Yesland, 2016, 2017, hindi ganito. Kasi ngayon, madali lang maniwala. Kasi 44 na yung naging millionaires. Mamaya may magsasalita pa. Top 1 natin, ilan nga yung benta ng top 1? In one month, tama ba? 1 month. So mamaya, papakinggan niyo yung sikreto, no? Pero dati walang ganito. When we started, sabi ko, ang nagre-real estate lang, tingin sa akin baka pareho tayo. Ang yayaman lang sa real estate, dapat maraming kakilala, malawak yung network, yes? Oo, kasi magbebenta ka sa sales eh. Dapat pag magre-real estate ka, magaling maboka ka. Extrovert ka, magaling kang makipag-usap sa tao kasi magkuklose ka ng sales, millions, yes? Dapat pag magre-real estate, dun ka man lang sa lugar na yun lumaki, may kakilala ka. Tapos ito higit sa lahat, meron ka dapat funds or budget kasi magti-tripping ka, tama ba? Magti-tripping ka, mag-a-ads ka, sa ngayon dapat may pera ka daw, yes? Oo, ito pa pinakamalupit. Sabi ko, patay. Yung mga nagre-real estate, dapat sobrang masisexy, magaganda, pogi. Sabi ko, paano na tayo yayaman doon? Hindi, totoo real talk. So, when we were starting ng 2016, 2017, wala naman lahat to eh. No, ngayon kasi marami na di ba? So, I'll show you a picture Kaya na-dishearten ako when we were starting 2016. Kasi tignan mo naman, wala kaming office, no? Sorry, yung camera namin nun, hindi pa iPhone, lumang-lumang Samsung pa ata. Pero wala tayong office. Ang office namin nasa maliit na apartment sa Marikita. Ang tawag namin pad. Yung iba dito, mga kaibigan ko matagal na, nakapunta dyan, no? Sa pad. Ano ibig sabihin ng pad? Yung kwarto na yon, maliit na kwarto, pag umaga, office siya. Pag gabi, bahay na siya. Nagigets, no? That's how Yesland started. So, diyan na rin kami kakain. Walang makdo-makdo, anong ganun. Luto lang, walang pere, di ba? O, yung pizza, we can't afford Greenwich or ano kami yan nila Nico. 2017 na yun, nandiyan na si Ishil, si Nico. When we started, ako lang, nagpapatulong lang ako sa kaibigan ko, si Lani, kung paano. Pero ito, sayang, ang dilim eh. Asawa ko to eh, dati di ko pa, Kuya Richard ko pa siya dati, Kuya Richard. So, itong picture na to guys, nagpe-pray kami niya ng rosary, nag-AIM kami, may intercessory ministry every Tuesday ba or Wednesday. Diyan sa pad na lang, hindi na office. Yun, lumiwanag konti. Tapos ito na yung sizzling dati. Hindi kami lumalagpas ng 30, mga 20 lang lagi pag binibilang ko. Iniisa-isa ko pa yun. Uy, sizzling next week ha, see you. Isa-isa. Tawag, text. Ngayon, hindi ko na nakilala, di ba? Pero that's how we started. We can't afford to rent ng ganito. Buti nga to, medyo may pahiram na aircon. Sa Araya, no? Tapos, mamaya may ikwento ko mga success stories na nandyan sila ngayon, nag-iba na. So ito, yan na yung office. Nakita niya printer? Pinautang pa yan tita namin, bigay pa ng tita from the States. Tapos, yun na yun. Tapos naglo-loan kami ng maliit sanang kotse. Laging disapproved. Tanong mo ko, bakit? Eh di magsi-CI na. Sige, ilaw na. Eh di magsi-CI na dun. Ito po yung office namin. Bigla may tatakbo mga aso. Ang dami na aso ang kapatid ko. Tapos bigla tatakbo yung mga pamangkin ko, nakahubad yung mga bata. So disapproved. That's how we started Yesland Realty 2016, 2017. Mahirap maniwala. Sabi mo nga, mahirap. Ang dami kong mga pinagsasasabi. Mananiwala naman yung ibang kaibigan ko. Mamaya, yung mga naniwala may results na. Pero ang hirap talaga. Ito pa pinakamahirap na nangyari. Hindi isa-isa lang yung umaalis. Batch by batch. Oh, broker. 2016, broker. After sizzling pa talaga sa Jollibee, broker, aalis na kami kasi yung isang broker nag-o-offer mas mataas yung commission rate. Tapos broker meron na siyang sasakyan, meron na siyang office, mas marami siyang network, mas kilala siya dito sa Laguna. Ikaw kasi broker, bata ka pa, marami ka pang bigas na kakainin. Siyempre, di ka sasagot sa ganon. Ang tawag doon, pruning ni Lord. So, tahimik lang ako, kunyari, naiyak-iyak. Pero, di po din, baka pruning yun ni Lord, di ba? So, umalis sila, mapigilan mo? Decided na di ba? First batch, 2016. May second batch pa. 2017, ganun din. Wala ka pa kasing office, nagre-rent ka lang, magkano rin, 3,500 ata, 5,000. Tapos wala kang, kasi ito yung mga pangarap ko dati. Sabi ko, training ganito, ganyan kaliit.
magkakaroon tayong office sa mall. Sabi ng mga salesperson, broker, wag ka masyado mataas mangarap. Pag bumagsak ka, masakit. Magkaka 1 billion sales tayo. Walang naniniwala. Broker, nasa probinsya lang tayo, hindi totoo yun. Walang naniniwala talaga. Tapos minsan pag nagpapamiting ako, hindi ako sisiputin. Sa SM, gusto lang office eh. Bakit? Kasi meron siyang ginagawang part-time, nagbebenta siya ng barbecue, tsaka yung mga, yung isaw. Mas kikita daw siya dun, sabi mo. So talagang walang naniniwala. 2016, 2017, it's hard. That's why, nag-quit na ako 2017, next slide. Nag-quit na ako, punta ako sa Planetshare. Tuwing may nangyayari sa Yesland, magsusumbong ako kay Lord. So, quit real estate January 27 almost. Andito, Ate Rose, nandito ako. Yung kaibigan ko sa Ate Rose, ay kasama ko mag-Planetshare. Junjun yan. No? So, January 2017, punta kami. Every year yan, Planetshakers. Pag walang Planetshakers, Hillsong. Ngayon kasi peace worship na, no? So, iyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ayoko na. Tanong mo ako, bakit? Tanong niya ako. Hindi ako, tama sila eh. Wala kang office, wala kang funds, wala kang background sa real estate, hindi ka ganun kaganda, kapogi ka, network, wala, tama naman, di ba? So, iyak ako kay Lord. Worship to ha, worship. Mamaya kasi, pagka ganung mabigat yung loob, huwag masyado kung kani-kanino sasabihin, kay Lord muna. Di ba? Kasi alam niya yung bit-bit mo eh. Gagaan. So, iyak ako kasi ko, Lord, ayoko na. Baka this is not for me, real estate is not for me, baka iba na lang. So just imagine kung nag-quit ako, ano nangyari sa 44, wala tayo 40. Tama ba? Buti na lang ito sabi ni Lord. Gusto niyo marinig ano sabi ni Lord? January 2017, kaya nandito pa tayo after almost 9 years. O pilitin niyo ako, sige na. Sige na! So edi iyak ako, no, worship, ganyan. Ayoko na. Sabi ni Lord, Nikki, tama ka naman. Lahat ng meron sila, wala ka. Itong mga brokers na to, mas mayayaman, mas may mga itsura, maraming pera na, maraming network, madaming connections, may office na, meron ng lahat. Tama yun, wala ka. Pero meron ka nang wala sila. At ako yun. And I am more than enough. And there will come a time, hindi ko sasabihin kung kailan, I am enough to give you the success that you deserve. Sabi mo nga, God is enough. God is enough. Eh kung ganun yung sagot sa'yo ni Lord, mag-quit ka pa ba? Sabi, yakap talaga. Ganun sa worship Holy Spirit, lakas eh. Yakap talaga na huwag kang mag-alala, better people will come in. Tama naman yun, wala ka lahat nun. But you have me. And I am more than enough. And one day we will show them. Actually, hinahanap ko sila, wala na sila lahat. Hinahanap ko, bago yung ginagawa kayong talk na to, hinahanap ko. Wala na sila. Wala na yung mga nilipatan at lumipat, no? So, may message ako sa iyo ngayon. Ngayon kasi mas madali nang mag-earn ng million sa Yesland. Kasi hindi mo na kailangang pagdaanan yung pinagdaanan ko na walang-wala. Kasi ngayon, meron na. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron na. Meron na tayong van, meron na tayong hindi isang office ha. Ilang office? 3 offices. Ang dami ng success stories na mamaya i-share ko. Pag hindi ka pa naniwala, magtatampo si Lord sa'yo. Hindi mo pwede sabihin, hindi broker, magaling ka eh. Ganyan ka. Hindi nga ako magaling eh. Masipag pwede. Sobrang sipag pwede. Pero hindi ako marunong magsalita pwede. Pero if you have God, sige, 3 lessons siguro. God is enough. Sabi mo nga, God is enough. God is with you. He will never leave you. And lastly, sige, next po. Ang sabi lang nung buong conference, Planetshake, 2 araw, 3 araw yan. Romans 12 verse 2. And lahat tayo sana bagong taon, bagong thoughts, bagong mindset. Let's read all together from Romans 12 verse 2. Let's go. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. A lot of us will ask, broker, what will happen in 2025? Is it God's will for me to be here in real estate in Yesland? So my answer is, walang coincidence.
Merong reason kung ba't ka nandito. As a salesperson, broker, staff, and all, meron tayo lahat reason. Walang coincidence kay Lord, divinidence. So, kailangan mo lang tanungin ano yung will niya. Unfortunately, you cannot understand the will of God if you don't spend time with Him. Yes? Paano mo makikilala yung hindi mo ini-spend ng time? Tama ba? Kasi mga close nyo, kabanding nyo yan lagi. That's why in Yesland, we encourage everybody to pray, to worship, to always pansinin mo si Lord kahit 5 minutes a day para malaman mo ano yung will niya. Pero as one Yesland family, this January, let's let God transform our minds the way we think. Yes? Broker, paano yan? Medyo mahirap siya, pero if you will allow Him, He will transform your mind. Yun yung nangyari nun. Hindi ko inisip yung mga, kasi hindi ka ganito, hindi ka ganyan. Yun tayo minsan eh. Dinidisqualify mo yung sarili mo. I'm not good enough. Tama ba? I'm not good enough. Hindi ko kaya yan. Ganito siya. Ganyan. Hindi. So right now, itra-transform natin the way we think that God is enough. He is with you sa journey mo and hindi ka niya iiwan talaga. Okay, next slide. Alam mo, itong millionaire in numbers, kasi yung 1 million ngayon medyo malaki na siya, blessing siya, pero sa totoo, hindi siya nakakabago ng buhay masyado. Yes or yes? Uy, ang 1 million, hindi na maganda yung bahay masyado. Tama lang, pero hindi pa yun yung dream home. Tama ba? Sabi ko sa inyo, pangako ko, real talk, di ba? Real talk. Kaya dito sa Yesland, hindi ka matatapos sa 1 million. May kumita na ng 3 million and up. Ilan ang kumita ng 3 million and up? 11. Marami? Marami na yun. Ilan ang kumita ng 5 million and up? Ilan ang kumita ng 10 million and up? O, tignan mo yung voice mo, yung voice sa sarili. Naniniwala ka ba kaya mo rin in the next 5 years? 10 million and up, yes? Yes! Yung voice mo, yung iba, yes! Yung iba parang, hindi, okay na ako sa 1 million, broker, okay na. Depende sa'yo. Whether you think you can or can't, you're right. Depende kung ano yung goal mo. Ang point is, it's possible. Sabihin mo nga, it's possible. Sige, next po. So itong pinanghawakan lang natin na sasabihin ko din sa inyo dahil lalo yung mga medyo matagal na sa Yesland. 1 year and up sa Yesland. 1 year and up. Meron ba? Ulit. 1 year and up ka na sa Yesland. Oh, ang dami. So, whatever God starts, He always finishes. Ulit. Whatever God starts, He always finishes. Philippians 1 verse 6. Pakibasa po. He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So, kung ano man yung sinimulan niya sa'yo, tatapusin niya yan. Unfortunately, people quit bago tapusin ni Lord. Mas excited ka eh. Naniwala ka sa kalaban. Hindi para sa'yo yan. Naniwala ka, huwag ka makikinig. Makikinig ka kay Lord. No, makikinig ka kay Lord. Natatapusin yan. Sige po, next. So, excited ako na i-share sa inyo 5 success stories. Wait lang. Itayin ko yung aking timer. So, this 2025, if you start with your strength, you end with defeat. Kita sa likod, guys. O, kita. Sige, basahin natin. If you start with your strength, you end with defeat. So, saan ka magsa-start? Eto na. January, you start with God. You start with Jesus. And then, February, March, April, May, you stay with Jesus. You stay with Him. Magtatapos tayo, December 2025, you end with not in defeat, not with the enemy, not with your own strength, but you end with Jesus. Tandaan natin yun. Kasi that's how we started in Yesland, 2016-2017. If I started with my own strength and capabilities, wala tayo sa kinatatayuan natin ngayon. Kanina may meeting kaming leaders. Sige, leaders, tingin kayo sa likod. Malapit na. Tingin kayo sa likod. Diba? Gusto natin hi, Broker Mars. Malapit na mapuno, di ba? Malapit na tayo hindi magkasya, so uusog na yan dito, di ba? Palakpakan naman natin lahat na umattend ngayon. Ang dami! Ang dami! Mamaya kaya sasabihin na ni Jazz kung ilan, di ba? So sige, next slide. Kaya naman, yan. Ngayon, dahil real talk to at mabilis lang, bibigyan ko kayo ng 3 goal-setting advice. Ilan? 3 lang, okay? Kasi everybody wants to set new goals in the new year. Lahat naman tayo. And actually reach them. Pero, how many of you have set goals last year and failed? Meron ba katulad namin? May goals pero nag-fail? Yes? Dapat ang una, ABC, awareness before change. Aware ka dapat na nag-fail ka. And it's okay. So, sino dito may goals? Sinet mo 2024, nag-fail. Taas kamay. Yan. Dapat aminin natin. Kasi pag di natin inamin, mahirap mag-move forward. So, right now, I'm gonna
give you the best goal-setting advice because I've been here long enough, 9 years, to see people achieve their goals and to see people fail. So this is coming from experience. Kaya pagka pinicturean mo or sinunod mo to, malamang, no, you will achieve your goals this 2025. Excited ka? Yes. Uy, tatlo lang. Okay? Una, yan. First advice. 3 pieces of advice. Okay, consistency over intensity. Sabihin nga natin yon. Consistency over intensity. Basahin natin. We overvalue intensity and we undervalue consistency. It is the consistency that is going to slowly but surely make the progress happen. You must be persistent at being... Oh, ganda nun. Basahin nga natin yon. You must be persistent at being... Show up consistently over and over again, not just show up in a big short period of time. Sample tayo, sample. Karamihan ng top sellers dito, hindi nila goal lagi mag-top 3. Basta goal lang nila maka 1 unit per month. Ulit. Mas okay yung consistent 1 unit per month, 2 units, kesa naman magta-top 1 ako. Di ba, January, February, pipili ka pa. Birthday ko ng April. Ako magta-top 1 dyan. Ang tawag doon, intensity. Tapos the rest of the month, the rest of the year, wala na. Kasi hindi tayo consistent. So, dapat persistent tayo at being consistent. Isa pa, sa sizzling. Mag-a-attend ako sa big event. Doon na lang sa December para 2 na. Christmas party na. Annual awarding pa. Gusto mo doon sa big, hindi. Dapat mag-a-attend tayo na consistently ng ganito. May benta or wala, mag-a-attend. Yes? Yes. So, consistency over intensity. Maraming Pilipino gusto yung one time, big time. Boom! It doesn't happen. I've been studying success for 21 years now, and wala talagang tatalo sa consistency. Tapos hindi siya madali. Pero pag naging habit mo na siya, kaya. So sabihin mo sa katabi mo, consistent tayo sa sizzling. Consistent tayo sa sizzling. Okay, next. Advice number 2. Yan, advice number 2. Pakibasa po, advice number 2. Your action has to match your ambition. Eh di, syempre, ambition mo is, maka 100 million peso sales, group sales, or personal sales. Dapat pala, nagmamatch yung action mo. Kasi baka pag kinita, pagkat kinasa ka, kamusta ka? Ayun, natapos ko na yung Squid Game, 7 episodes, diba? Hindi kasi yung mga top seller, syempre, nagtatanong-tanong naman ako, no, sa mga, bro, kamusta? Napanood mo na yan? Nahuhuli lang ako. Hindi, bro, wala na akong oras manood. May trabaho pa ako eh. So, nalalaman ko na, okay, busy siya pala. Magagagawa ng content, ganon. Kaya pala siya nagta-top seller. So, hindi naman ibig sabihin na bawal manood ng TV. Sige, tingin sa akin. Sayang, hindi ko dala yung remote. Okay. Meron akong, anong tawag doon sa pag-amin? Confession to make. I do not watch, the reason why people tell me, bata-bata mo, successful ka. Kasi ang tawag doon yung parang, hindi kami nakanood ng TV growing up. Simula nung naintindihan ko that there's no TV, personal volume, and GV, group volume, in TV. Naka-insert sa akin, 16 years old ako. There's no sales in TV. So, hindi ko alam yung Netflix, hindi ko alam na may yung YouTube pala, ganon. Until nagka-pandemic, tanong mo ko, ano nangyari? Eh di pag uwi ko, yung remote, merong nakalagay doon na button, Netflix, katabi, YouTube. Sabi ko, ano to? Wala akong account sa YouTube, Netflix, hindi ko alam. Alam ko that they exist. Pero hindi ko alam, ano ba nangyayari dyan? Until pandemic. Kailan yung pandemic? Grabe naman, bro. Kasi, real dreams require real sacrifice, tama ba? And if I will follow what 90% of the Filipinos are doing, which is to watch telenovela, nothing wrong ha, right now I watch, kasi may konting time na, K-drama, ganyan, pare-pareho lang yung magiging income nyo, nagigets mo? So siguro, onti lang yung brokers noong 2016, 2017 na hindi nanonood ng TV, siguro. Kaya Yes Land succeeded. Dapat lang iba yung ginagawa mo sa ginagawa ng karamihan for you to get different results. Yes? Ang boring naman sa Yes Land, pinagbabawalan. Hindi naman pinagbabawalan. Sinabi, nagkukwento lang ako, confession nga eh. Na hindi ko alam yung Netflix, hindi ko alam yung YouTube. Kung hindi pa nag-pandemic, hindi ko na manood yung Chloe. Ang ganda-ganda ng Chloe. Crash Landing on You. Buti na lang nag-pandemic, di ba? So, nagigets nyo?
hindi kasama sa action yung ang dami mong napanood na teleserye. Broker, ito lahat ng K-drama na napanood ko. Boom! Hindi ka yayaman doon. Gets mo? It's okay. Ngayon nanonood na kami. Pero ang sa akin lang, if you want big results, you have to have massive action. Ito maganda. Kung gusto mo, isulat mo, i-notes mo. Massive action solves all problems. Sino dito may mga problema? Lahat? Anong gagawin natin para ma-solve yung problem? Massive action. Hindi massive binge watching. Yan. Hindi, walang ganun. Nakalagay, massive action. So, balansehin lang natin. Kasi yung iba pang tanggal nila yun ng stress, pang relax, we understand. Pero, marami tayong pwedeng gawin. Okay? So, yung number 1 kanina, consistency over intensity. Ano yung number 2 advice? Your action has to match your ambition. Last advice. Pakitingin po, pakibasa po, last advice. Focus on growth every day. The greatest way to grow your confidence, sa lahat ng bago po dito ha, sa lahat ng bago, the greatest way to grow your confidence is to increase your competence. Kasi pag gumagaling ka, tumataas yung confidence mo. Focus on growth every day and your confidence will grow. Skill development, knowledge, copy winners. Pakibasa po yung nakabold. Direction. Isa pa. Direction. Nasa real estate ka na. I'm sure lahat kayo nag-reborn. Sinabi na rin namin yung System 8 and yung orientation. So, maganda na yung direction mo eh. Huwag tayo magmadali. Hindi ito pabilisan. Tama ba? Hindi ito pabilisan. Ito ay patibayan, patagalan. This is not a race. This is a marathon. Tama yun, matira matibay. So, direction is more important than speed. Nandito ka na, congratulations. Pakitapi kang katabi, especially yung mga medyo na. Congratulations, nandito ka! So, i-record natin ha. I-record natin yung ating results. Record your results kasi pag nakakita ka ng progress, pag nakita mo yung progress mo over time, it will give you consistency, power to your consistency. So maganda yan. Broker, ano i-record ko? Kung ilan nakakausap natin, kasi nasa sales tayo, di ba? So kung January, ang nakausap mo 10, i-record mo yan. 10 ang nakausap ko, ilan na tripping. Tapos February, ganun din. Makikita mo yung progress mo. Nabibuild yung confidence mo, okay? So 3 advice yon. Sige po. Na pwede nating, broker, hindi pa kasama dyan yung mga goal setting, vision board making. Guys, ano na yun? It's a given. Dapat meron kang goals. Dapat meron kang vision board. Yung pinakita ko, more of what you can actually do. No? Kasi yung why mo, yung pangarap mo, that malinaw na. Ito yung actually how to do it. Ito na yun. Binigay ko na yung how to do it. Yung goal setting, nandun na yun sa training natin, mindset and attitude training. Okay, next po. Tignan natin. Yan. So, dahil ang theme natin ngayon ay Mario. Sino dito nung, o, diba? Ito ang Mario. Level of focus. Pero natin palakpakan naman si EJ dyan. Maganda. Diba? Diba? Hirap na kami maghanap ng hashtag. So, si EJ yung nag-aano dyan ng ating every month, no? Sino nakapaglaro ng Mario nung bata? Elementary. Yan. Ako din. Nalilate pa ako ng elementary, makuha ko lang si Princess. Di ba? Family computer, yes? So just imagine yung galak ko, galak talaga. Just imagine yung galak ko na may Super Nintendo World na, kumbaga, yung nilalaro mo sa computer, totoo na. Kaso kailangan mo ng US visa kasi sa Universal Studios Hollywood siya. So when we went there nung last year, I think February, ay excited kami para kaming bata. Tapos may laban dyan, yung mga pumapasok dyan, naka-up, maglalaban kayo talaga. Tapos nakita niyo to si Broker. Meron kaming band. Tapos gagawin mo yan. Tapos kakalabanin niyo yung yung mga kalaban. Hindi, kupa ba yun? Yung mga kalaban dyan, pupunta ka dyan, hanggang mahanap mo si Princess. Kasama namin yung aming pinsan. So, it was a nice experience. Ang na-realize ko, yung pinsan namin kasi si Luis, yun nang libre sa amin dyan, ng mga pinagagagawa. Ano siya, youngest IT director sa Skydance sa California. Malapit nga siya dun sa mga sunog pero okay naman sila. Yan. Sabi ko, champion mindset din to. Kahit wala siya sa real estate, IT siya. Champion mindset. Nakakahawa pala. Basahin nga natin yun. At champion mindset. Sino dito gusto magkaroon ng champion mindset? Lahat ba tayo? Oo. Pero, ito na.
Kung yung champion mindset, influential, ako talaga happy ako na napang-asawa ko si Broker Richard. Tanong niyo ko, bakit? Naku, sobra yan, sobra yung competitive kahit sa games. Kaya, kahit sa games, pero nakakahawa pala yun, yung champion mindset na mananalo ko talaga sa buhay, sa araw-araw, you give your best palagi. Ito ang aabangan natin, yung weak minds. Kasi yung weak minds pala, contagious din. So kaya tayo nandito sa Yesland, lahat tayo gusto natin, champion mindset tayo, yes? Yes! Pero not everybody na pinanganak ng ganun or may environment growing up na strong yung mindset. Marami sa atin galing sa broken family, kaya weak yung mind natin. Kaya ka nag-a-attend ng sizzling para ma-develop yung champion mindset. Nakalagay dito, weak storms, they defeat weak minds. Ulit ha, weak storms, defeat weak minds. And strong minds, defeat strong storms. It is important to guard your mind always and stay away from weak minds. Broker, ayaw niya talaga magbago. Pinipilit niya ako, yung kaibigan kong to, sabi niya hindi daw ako magsasucceed sa real estate. Medyo, love from afar muna. Kasi it's highly contagious and deadly na kamamatay ng mga pangarap. So, dapat ang kasama natin lagi, strong minds and champion minds. Broker, pwede ko bang dalhin dito? Minsan. Libre naman. Dalhin mo na lang para kung kumahal mo yung kaibigan mo, sige, dalhin mo na lang. Diba? Next slide po. So right now, I'm gonna share with you itong 5 success stories. Andito sila ngayon, no? Hindi ko na lahat pagsasalitain kasi nga I only have very limited time. Pero kinausap ko sila, in-interview ko sila through chat, and sabi ko, can I share your success story? Kasi sobrang nakaka-inspire itong 5 ito. Kasi, wait lang, back. Kasi sa totoo lang, they are the people na hindi nag-focus dun sa pagdadaanan nila. We are, ilan tayo ngayon, Jazz? 170, 180? More or less, ganyan. I hope, no, lahat tayo na nandito, let's not focus kung ano yung pagdadaanan nating challenges para ma-hit yung 10 million, 15 million. Kasi it's gonna happen. You will earn 5 million, 10 million. Don't focus on what you go through. You focus, ano yung feeling pag na-hit mo yon. Sino dito, pag naka-earn ng 5 million, 10 million, may paglalagyan na sa family, sa investment. Meron? Yung iba pala, wala pa. Kaya pala matatagal. Dapat i-plano na natin. So, ang ating hashtag ngayon ay hashtag level up with focus. So, tignan natin sa tayo magpo-focus. Basahin nga po natin. People who fail, focus on what they have to go through. People who succeed, focus on what it will feel. So let's imagine, pagka kinita mo na or nakabenta ka na ng ganun, nabago na yung buhay ng family mo, or tumaas yung savings mo, investment mo, anong mafe-feel mo? Doon ka mag-focus. So itong mga taong to, yan. Itong 5, sa akin ito, champion to ng Yesland, no? Sila SD, sige, next slide po natin. I interviewed via chat, no, si SD Nilo, SD Fe, SD Judy, Broker Aldrin, and Kuya Omer. Sabi ko, sige, palapakan natin sila. Sabi ko, can I share your story with them? Kasi, ang success kasi iba-iba sa iba-ibang tao. Pero personally, I really admire them. Tanong mo ko, bakit? They are the people who believe in Yesland nung hindi pa madaling maniwala. Tapos, pag nakikita ko yung buhay nila ngayon, hindi naman, alam mo, kahit mayaman ka na or successful ka na, hindi mauubos yung problema. Tama ba? Kasi habang humihinga ka, hingang malalim. Exhale. Habang humihinga ka, may problema. Pero nakita ko kung paano si Lord nagkaroon ng miracle sa buhay nila, no? Dahil sa pagpasok nila sa Yesland. Sige, unahin natin si Nilo. Si Nilo, when he started, I remember, buhay pa si nanay, taga Santo Tomas siya, anak ng mga farmers sa Santo Tomas, Batangas. Nung nagkukwentuhan kami kasama yung nanay niya, sabi namin, ang pangarap ni SD Nilo ay magkaroon ng sasakyan. Wala pa yung sasakyan dati. I remember sabi ng nanay niya, parang nagugulat, paano magkakaroon ng sasakyan? Paano mangyayari yun? Eh, hindi pa siya nakatapos ng college, tapos syempre, yung trabaho niya, hindi pa naman ganun kalaki yung kita agad sa real estate. To cut the long story short, i-cut na natin ang short. Yung sasakyan na nabili niya, nung 2017, 2018, fully paid na nung August 2023. Fully paid. Pero baka natin. Kasi syempre yung iba pag nagkukwento, di ba, parang, binili ko yan. Minsan naman, hindi ano. Pero ang maganda, fully paid. Sino gusto fully paid yung mga sasakyan? Fully paid. Lahat tayo! So fully paid na August 2023. Hindi lang yun.
Hindi lang yun. Nakagraduate na si SD Nilo ng BS-REM and our future broker. Yan. Sa PICC yan, di ba? Bachelor Science Real Estate Management. I'm very proud of him. And yung kanyang nanay, for sure, Niels, kung buhay si nanay. Super proud si nanay sa'yo. Mahirap magsimula kung even your family hindi naniniwala sa'yo. Tama ba? Kaya nga ako nagsumusuko na nun. Even my parents hindi naniniwala sa akin, family ko. Pero if you push through, sino ba matutulungan mo pag naging successful ka? Family rin. So wag kang susuko, ha? Wag kang susuko. Sige. Second, 10 years si Nilo sa manufacturing bago nag-full-time dito. 10 taon sa manufacturing. Next, si Ate Fe. Yan. Ate Fe, ilang taon ka sa Sagara, sa manufacturing, bago ka nag-full-time dito sa Yesland? 21 years. 21 years. Tapos, hindi sila makapaniwala din na mag-asawa na makakabili ng sasakyan dahil dati sa trabaho, yung ATM, hindi na nahahawakan ni Ate Fe yung ATM. Kasi nakasangla. So, magkakotse pa kaya, di ba ate? Magkakotse pa kaya. And ang good news, October 2024, fully paid na si Gray. Brand new kaninang Wigo, ito brand new Vios. Okay ba yun, mga fully paid na sasakyan? Okay, di ba? Excited ka pag gano'n? Oo. Kung may mga sasakyan ka na, bili kang bago, tapos mapupuli paid din. pang excite sa'yo, di ba? Kung kakayanin na, di ba? Third story. Sige, third story. Diba? SDJ, nakalo talaga kayo, Mario, di ba? So, si SD Judith, 17 years sa Toshiba. 17 years. Kailan magiging fully paid si Bumblebee? Next month. March 2025. Fully paid na. Ang bilis naman ng panahon, no? Tapos nakabili din sila ng bahay sa Santo Tomas and nakatravel siya sa Taiwan dahil sa pagbebenta, no? Ng APEC to, tama ba? SDJ APEC. Praise God. And biruin mo from 17 years sa Toshiba. Tapos, BS-REM din, no? Grabe. Praise God. Sabihin niya natin, praise God. Dami success stories. Isa pa. Next. Ayan na. Dating salesperson, ngayon, broker na. 10 years, yan, da? Pa-travel-travel na lang. Sa El Nido, sa Boracay, sa Hong Kong. At nung pandemic, bumiling sasakyan. Palakpakan natin, Broker Aldri. 10 years siya sa BPO. 2 years muna siya bago So, nag-call center siya 10 taon. Tapos 2 years siya part-time bago siya nag-full-time dito. Ngayon, broker na. Nagsimula to, part-time, no? Under, kay Broker Richard na sabi namin, grabe, dati tumitigil pa yung e-bike sa magti-tripping dun sa Jubilation, tumigil yung e-bike. Ngayon, naka-Vios na, di ba? Broker pa, di ba? So, praise God, praise God. Last story. Sino mga part-time? Taas ang kamay, part-time. May pag-asa, ha? Ulit. Part-time, taas ang kamay, part-time sa real estate. Oh, ito. It will give you hope. This is Kuya Omer Fidel, yan. Ang pangarap niya, pag tinatanong namin dati, kasi okay naman ang trabaho niya as a teacher full-time. Ang pangarap niya, pakasalan yung kanyang beloved. Kasal sa simbahan. Kinuha pa kami ninong-ninang niya, di ba? Diba, saya-saya nila. Tapos ito yung happy family. Eto pa. Sabi ko, Kuya, kamusta yung bahay niyo? Di ba nagpa-renovate ka? Hindi lang isang beses. Hindi lang 2 beses. 3 renovation yan. Yung bahay, extension. Tapos, fully paid na yung kotse, fully paid na yung home mortgage ng bahay. Sino gusto fully paid home mortgage? Lahat tayo. At hindi lang isang motorbike. 3 motorbike. Part-time. Sabihin mo nga, ako na ang next. Inspiring? Yes. So, tinanong ko sila isa-isa, which babasahin ko na lang. Sige po, next slide. Tinanong ko sila, ito ang tanong ko, what is God's role or contribution to your success? Ano ang naitulong ni Lord sa buhay pamilya mo? So, ang sagot ni Boy Pangarap, God has helped a lot. Without Him, my life would not be a success story. Walang Boy Pangarap kung wala ang Diyos. I thank God because He knows what is best for us. I believe that everything that I have now comes from Him. Only God can give us the courage and ability to succeed in life. Palapakan natin si Lord. Sa Ate Fe, sabi naman, ano na itulong ni Lord sa success mo? Ang dami po. Thank you Lord sa guidance, hope, family, confidence. Sa guidance sa araw-araw, yung hope na pag medyo nagdi-deliryo sa bills, God provides. No family relationship, naabutan ko dati sa intercessory ministry, 2016-2017, hindi ganun kaganda yung relationship ng mag-asawa. Ngayon, I'm very happy.
na hindi naman perfect, pero God is here in Yes Land and siya yung umaayos ng relationships natin. So ito yung favorite ko, ate. Pero baka naman natin, relationship sa family and confidence, no? Na siya yung kasama mong lumalaban. Next, ano naging contribution kay kay SDJ? Kay Lord po talaga galing kung ano ang achievement na meron ako ngayon. Wala ako dito kung hindi dahil kay Lord. Si Lord ang magaling. Siya ang nagbigay ng lahat, no? Tapos ngayon nagsaserve na siya through the feast, Tanawan, Batangas, and Yes Land. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ng Judy. Wala lang oras, pero gusto ko ikwento. Dati nung wala pang office, isa siya sa malaki yung commission na, yung cash, nasa pad. Hindi ko pa siya jowa na. Kuya Richard ko pa siya. Sabi niya, broker, merong malaking komisyon na na lalabas kay Judy, para 80,000, no? Nasa Toshiba pa siya, may problema sa co-op ata, kinuwento ko pa. Tapos, ito pinakamalapit na sabi ko, God is really in Yes Land. Tanong niyo ko, paano? Di, kinuwento niya yung story niya, umiyak pa. Yung saktong kailangan niya dun sa problema niya sa Toshiba, sa co-op, yun yung saktong komisyon niya. 80,000, no? Palakpakan mo nga yun. Paano mo masasabi na hindi si Lord yun? Sasabihin mo nga, God is with me. God hears my needs. God sees my tears. Totoo. And He is here. He's gonna use Yes Land to bless you. Last two. Anong contribution kay Broker Aldrin? Si Lord po talaga ang source ng lahat sa buhay. Purpose, guidance, wisdom, direction, strength, para ma-overcome yung mga challenges. Sobrang pagbabago ang ginawa ni Lord sa family namin. Bonus na lang yung material na bagay. Mas napalapit ang family namin kay Lord and makatulong sa ibang tao. Success talaga yun para sa buong family. Palakpakan naman natin, Broker Aldrin. Lastly, part-timer. Sa mga part-timer, ha? Pakinggan natin si Kuya Omer. From the very start, we put God at the center of our relationship. And it goes deeper, syempre, when we join Yes Land. A God-centered and family-oriented real estate company. Our success is an answered prayer. From the day I took Reborn, nag-goosebumps ako sa ender ng Reborn. Sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord, Jeremiah 29 verse 11. Grabe! God blessed us financially and spiritually, and we will receive more according to His will. Keep believing. Nothing is impossible with God. Yan. Palakpakan naman natin. Gusto ko lang silang tawagin 5 para mag-photo off kami at makita nyo sila, especially for the first timers. Tara dito sa harap, SD Nilo before I end. SD Nilo, SD Fe, SDJ, Broker Aldrin, and Kuya Omer. Let's go. Guys, palakpakan na natin ang success story. Sa totoo, 10 dapat sila. Kulang lang yung oras natin. Next, sisiling na lang. Yan. So, totoo po silang tao, ha? Yung mga bago kasi, totoo ba sila? Yung mga naka-fully paid. Andyan po yung mga sasakyan nila, no? Okay, picture tayo. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you. Yes, love. Nothing. Thank you, thank you. Praise God, praise God. Kausap ko sila sa chat, wala sila sa kami, praise God, thank you Lord, ganon. Sabi ko, sana maraming bagong ma-inspire, sabi nila, yes, sana nga. Okay, to end, sorry, overtime ako pero, are you happy? Yes! Are you inspired? Yes! Alam mo, sabi, dito sa 2025, magkaroon ka lang ng hope. Sabihin mo nga, hope. Oh. Okay na yun, enough na yun, para hanggang December, kaya mo, no? So, kaya ako tinanong yung tanong na yun, na, anong role ni Lord? Anong contribution ni Lord sa success mo? Kasi gusto kong, alam mo yung sinasabi to see is to believe. Kasi pag binasa mo to sa Bible, parang, okay, Matthew 6 verse 33, I am a living testament na if you seek God first, lahat mabibigay sa'yo. Pero nagkuha pa ako ng success stories na inuna nila si Lord, binigay yung pangangailangan nila. So I am encouraging you, yes, ikaw, everybody here. Basahin nga po natin, seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Sa ibang translation, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tama? Hindi sinabing some of these things. Baka imbis na 3 times a day ka kumain, some lang 2 times. Hindi. Si Lord, pag nagsabi siya, He is a promise keeper. Tama? Lahat ng kailangan mo. Minsan nga, pati na lang yung gusto mo, binigay pa niya. Tama? Minsan yung travels natin, gusto lang natin. So, you seek Him first. Broker, paano yun? Paano yun? Every morning you wake up, you just thank Him. Tapos you talk to Him before you talk to your phone.
Before opening Facebook, ilan nag-like dun sa ano? Diba? Before anything else, you talk to Him. Huwag mo muna siyang pansinin yung social media, yung business mo. You talk to Him, good morning Lord, thank you po, buhay pa ako. Tapos kausapin mo lang siya. Kahit 5 minutes lang. Sinong kaya? 5 minutes para kay Lord tuwing umaga. Kasi kahit anong gawin namin dito, sabihin namin lahat ng sikreto, ng benta, if hindi mo siya uunahin, isi-shake ka pa niya ng maraming life lessons, may mga pain pa minsan. Pero pag inuna mo siya, medyo ma-short, konti lang, no? Hindi ganun kabibigat. So, i-seek natin siya. This 2025, sasama kayo? Let's seek Him first? Yes! Sige, short ano lang tayo ngayon, as in seconds lang. Sige, you close your eyes, and put your hand on your heart lang. Yan, ramdamin niyo yung heartbeat niyo. Okay, and say this after me. Lord Jesus, thank you for your love, for your light, for your grace. Maraming salamat po sa buhay namin, sa pagtibok ng puso namin. Lord, marami kaming hindi kontrolado. Even the beat of our heart. But you are in charge. You are in control. This year, we surrender our lives to you. We accept you as our personal Lord and Savior. We accept you as our friend. Here we are, sinners, broken. Heal us, change us, guide us. Kayo po ang manguna ngayong 2025. We trust you, Lord. We love you. We will serve you all the days of our lives. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Sabi mga, God is here! God is here! Tapos sabay slides ko, dude. Almost done. Thank you. So, huwag mag-quit ha. Kasi kung nag-quit ako noong 2017, walang 44 millionaires. So, baka pag nag-quit ka, yung mga anak mo, pamangkin mo, mga next generation, paano na sila? Don't quit. Sabi mo nga sa katabi, don't quit! Don't quit! So, basahin po natin, last few slides. People are not lazy. They simply have impotent goals. That is goals that do not inspire them. So, I wanna help you. Kulang yung 35 minutes to help you. That's why I'm inviting you to learn from my mentor. My mentor for 22 long years. So it's not Brother Bo lang. It's Tony Robbins. I can't imagine kung paano ko mabibuild ang Yesland or how can I overcome all the difficulties of building a business if not because of this man. So he has been mentoring me for 22 years virtually. I've read all his books, audiobooks. So meron siyang free training, parang awa mo na habang buhay pa siya, matanda na yan. Si 70 na yan. Habang buhay pa siya, habang libre, habang 3 days. Punta ka lang sa kanyang Facebook, Tony Robbins, 6.4 million followers, yun yung pupuntahan mo. Tapos January 30 to Feb 1, iba nga lang yung oras, umattend kami dyan mag-asawa, puyat-puyatan kami, pero worth it. Kasi imposibleng mababago mo yung buhay mo ng 35 minutes lang or once a month, tama ba? So attend ka ng ganyan, ha? Sinong gusto umattend ng mga ganyan? Free yan, free. Okay, sige, tapos na ba ako? Okay. Yun lang, I hope everybody's miracle ready this 2025. Hindi natin ma-receive yung new miracles with old mindsets. That's why we prayed, no? Na si Lord na yung manguna. I-claim natin na this year, it's your year. Sabi mo nga, this is my year. This is my year. Don't think of the problems kasi magiging problem magnet ka. Naging ganun ako minsan. You think of the blessings. Yung may nakakain ka, andito, kaya mo mag-join sa Yesland, may pamilya, para ma-magnet mo yung blessings. Broker, ang hirap naman nun. Mahirap. Susurrender mo kay Lord yung mga problema, ha? Pagising mo, pasalamat agad. Yung problem, solusyon yung isipin natin, wag yung problema, ha? Para mabago yung mindset natin. So, thank you na next. Amen. So, start with God and end with Jesus this 2025. Gusto ko pa sana magsalita, kaso excited na akong marinig ang ating mga top sellers. Excited na rin ako sa mga kwentuhan natin mamaya. So, Happy New Year to everyone and hindi po Yesland yung magiging source ng blessings nyo. It is the Lord. So I hope
kahit hindi tayo magkakasama-sama, 12 times lang, I hope every day sa Kanya tayo kumapit. Ha? He knows our future, and He loves you so much. Sabihin mo nga, I am loved. Sobrang mahal ka ni Lord. Hindi kami favorite ni Lord, favorite ka rin ni Lord. Pakit patapit yung kapatid, favorite ka rin ng Lord. Yun lang guys, happy